Mutation o kulay, ano ang pinagkaiba nila sa exotic birds? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Kung bagong viewers po kayo sa channel na ito, welcome po kayo dito sa ating YouTube channel, Olen Aviary Di ba pa? So ano nga ba yung pinagkaiba ng mutation o kulay sa exotic birds? Mutation o kulay, pinagpapareha ang mga ibon batay sa gustong makuhang kulay ng mga sisiw o progenies. So yun po yung pagpa-project natin. So kung nagpa-project tayo, kung nagbabalak tayo magpalabas ng mga sisiw o mga bagong mutation o kulay ng mga progenies, so ito po yung dapat nating unawain. Sa exotic birds, magkaiba ang mutation at kulay. Bagamat magkaugnay ang mga ito. So yun po, ang mutation po at kulay ay magkaiba po. So marami mga kahabi natin ay medyo nalilito regarding sa mutation o kulay. So ito po yung ating pag-aaralan. Ang mutation, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ay isang genetic na pagbabago na nakakaapekto sa paggawa o pamamahagi ng pigment sa balahibo. Dahil dito, lumilitaw ang mga bagong kulay o pattern na hindi karaniwan sa wild type o natural na anyo. Ang mutation ay namamana kapag naipasa sa mga anak. So yun po yung ibig sabihin ng mutation. So narito ang malinaw na pagkakaiba sa simpleng pagpapaliwanag. Ito ay pagbabago sa genes o likas na katangian ng ibon. Unang-una po, ito yung mutation mga kahabi ha. Unang-una po, original o wild color ng Indian ringneck or ibang uri ng ibon ay lunti o green. Ito ay natural na kulay sa kagubatan. Ibig sabihin, yung natural color po ng Indian ringneck, kung Indian ringneck po yung ating pag-uusapan, ay lunti or green. Ito po yung natural na kulay ng Indian ringneck. Lahat ng ibang kulay ay bunga ng mutation. So yun po mga kahabi ha, ito po yung ating tatandaan. Nagbago ang genes kaya nag-iba ang paggawa ng kulay, pigment o struktura ng balahibo. So yun po yung mutation. Nagbabago or nababago ang kulay. Lahat may iba't ibang uri ng pagmamana. Dominant, recessive, six-link. Ito ang nagdidikta kung paano maipapasa sa anak ang kulay na iyon. Halimbawa, ang pagiging blue, lutino, cinnamon, violet ay bawat isa ay may kanya-kanyang mutation na dahilan kung bakit ganoon ang itsura nila. So yun po mga kahabi ang mutation ha. So yung kulay naman po, ano naman yung kulay? Ito ay nakikitang kulay ng ibon. Ang kulay ay maaaring bunga ng isang mutation o maaari rin itong normal na kulay ng species. Halimbawa, sa mga exotic birds tulad ng budgies o lovebirds o Indian ringneck, ang green, berde ay karaniwang natural o wildlife type na kulay. Ang blue, lutino, dilaw na may pulang mata, albino, cinnamon, opaline at pied ay mga halimbawa ng mutation. Bawat mutation ay may particular na genetic na dahilan at nagbibigay ng natatanging itsura. So yun po mga kahabi. So ito po yung kulay.
o yung color. Ito ang nakikita nating itsura o kulay sa ibon. Ibig sabihin, visual po. Visual nating nakikita. Ang resulta o epekto ng mutation. So yung mutation po ay binabago niya yung kulay. Yun po mga kahabi ha. Ang kulay naman po ay nakikita sa itsura or your visual sa ibon. Hindi lahat ng magkakamukhang kulay ay apekto. Hindi lahat ng magkakamukhang kulay ay pareho ang mutation. At minsan iba ang kulay pero isang uri ng mutation. So yun po ha mga kahabi, baka nalilito tayo. Halimbawa, ang lutino ay kulay dilaw, pero ang mutation nito ay magpagkawala ng itim na pigment o yung tinatawag na melanin. Ang crimino ay mas maputlang dilaw dahil may dagdag pang mutation na nagpapahina ng kulay. So yun po mga kahabi ha. So hope naunawaan nyo yung pagkakaiba ng mutation at kulay. Sa madaling sabi mga kahabi, sa mutation, ang dahilan nito sa mutation ay yung genes, kung paano nagbabago ang pagkakagawa ng kulay. So bigyan ko pa ulit kayo ng halimbawa. Parehas green na Indian ringneck or ito ay dominant. Ngunit yung sa nakikita natin mga kahabi ay sa visual ay parehas green. Pero hindi sila parehas ng mutation. Dahil yung isa ay meron palang karga. Ito yung tinatawag na split. Split sa ino, split sa blue. Pero sa visual, nakikita silang parehas green. So yun po yung tinatawag na kulay. Pero magkaiba sila ng mutation. Dahil yung isang green ay split sa blue or sa split sa ino. So yun po mga kahabi. So dapat naunawaan natin yung mutation na tinatawag at yung karga ng ibon. Hindi lang nakikita sa itsura or sa kulay ng ibon. So yung kulay po ay bunga or itsura, bunga ng itsura kung ano ang nakikita natin dahil sa mutation na iyon. So yun po mga kahabi ha. Muli, mutation ang genetic na dahilan. Kulay ang nakikitang itsura. So yun po ang pagkakaiba ng mutation o kulay. Kaya kung nagpa-project tayo, dapat naunawaan natin yung mutation o kulay ng exotic birds na ipagpaparis natin. Kaya pag sinabing blue mutation o lutino mutation, hindi lang simpleng kulay ang tinutukoy, kundi ang particular na genetic mutation na nagdudulot na kulay na iyon. So yun po mga kahabi ha. Kaya kapag nag-breed ka or kung magbi-breed tayo, ang tinitingnan at pag-aaralan ang mga mutation, hindi lang basta kulay. So yun po mga kahabi. Dahil season breeding na ngayon, maraming mga kahabi natin yung tinatawag na project tayo. So kung magpa-project tayo ng mga species, ay tingnan natin yung at pag-aaralan natin yung mutation ng ibon. Kasi hindi nga lahat ng mutation ay nakikita sa itsura or sa visual. Minsan doon sa karga ng ibon. Dahil doon na nakadepende kung anong magiging anak nila at kung paano maipapasa ang katangian. So yun po mga kahabi, hope meron tayong mga natutunan regarding po sa talakayan natin sa pinagkaiba ng mutation o kulay sa exotic birds. Muli, ang
mutation, ito ay isang genetics na pagbabago na nakakaapekto sa paggawa o pamamahagi ng pigment sa balahibo. So yun po mga kahabi, binabago niya yung genetics ng isang species. Ang kulay, ito ay nakikitang kulay sa ibon. Okay? So visual nating nakikita. So mutation, dahilan ng genes. Ang kulay ay bunga sa itsura. So kung nagustuhan nyo ito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Ebieri at iba pa. Sa susunod na topic natin mga kahabi, kung paano magkakaiba ang mga uri ng mutation tulad ng recessive, X-linked, or dominant, para mas madaling maintindihan natin ang pagpili ng species at ng mga ipapares. So yun po mga kahabi, at nais ko po rin i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Eric Kiwa. Shoutout po sa iyo kahabi. Ka-Olen, pa-shoutout sa vlog mo Bird Talk Aviaries of the Month, Pilipinas Indian Ringneck Breeders Forum. So shoutout po sa iyo kahabi Eric Kiwa at sa mga miyembro ng Bird Talk Aviaries of the Month of the North. Shoutout po sa inyo mga kahabi at sa lahat ng mga miyembro ng Pilipinas Indian Ringneck Breeders Forum. Shoutout po sa inyo. Isa rin po tayong miyembro dito sa group na to ng Pilipinas Indian Ringneck Breeders Forum. So sa lahat po ng miyembro ay shoutout po sa inyo, especially sa inyo kahabi Eric Kiwa. Shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Victor Aguila, si kahabi Nel J. Pones. Magandang gabi po, Tay Olen. Pa-shoutout po, Tay, na napa-gender ko na yung ibon kong San Conyor. May alam ho ba kayong nagbebenta ng kak? Kasi 1 year na kasi siya. TY po, location Dasma, Cavite. Shoutout po sa iyo, kahabi Nel J. Pones. So sa mga kahabi natin na mayroong mga pang-out na San Conyor na lalaki or male, ay naghahanap po si kahabi Nel J. Pones. So pwede nyo pong i-message si kahabi Nel J. Pones. Siya po ay taga Dasma, Cavite. So mga kahabi natin dyan na mga nasa Cavite area ay pwede nyo pong i-message si Nel J. Pones dahil lagana po siya ng San Conyor na lalaki. At si kahabi J. Rustia, shoutout po sa inyo kahabi. Si kahabi Kailocano Farm, meron po akong pares na Indian Ringneck ko. Kailan po mag-start ng breeding season at kailan po matatapos? Sana po masagot, pa-shoutout na rin po. So shoutout po sa inyo kahabi Kailocano Farm. So ang start po ng breeding season ay ngayong month of August po. Magtatapos po ito bago mag-summer. So mga March or April ay makakahabol pa po tayo pag nag-lay na po sila ng mga December or January. So yun po mga kahabi. So actually ang mga species naman po, mga exotic birds ay tuloy-tuloy naman po yan ng itlog kahit summer, nagbi-breed po yan. Pero ang ibig sabihin ng season ay yung kapanahunan or karamihan ng mga exotic birds, ito po yung panahon ng nangingitlog po sila. So yun po yung term lang po yan ng panahon ng breeding ngayon, season, ika nga. So lahat po kasi ng mga panahon ay lahat po ng pangyayari ay may kapanahunan. So season ng tag-ulan, season ng tag-init, season ng tag-tuyot, season ng kapiestahan, ika nga. Ito naman ay sa regarding sa ibon ay season ng breeding, ika nga. So minsan kasi nagbabago yung season, yung tinatawag na climate change. So hope nakatulong tayo sa pagpapaliwanag ng season breeding kahabi. At si kahabi Juan Arwin Gilas, shoutout po. Si kahabi Jose Villanueva, shoutout po. Si kahabi Boss Chair, bakit po hanggang ngayon hindi ako
hanap ng handbid kahit yellow or blue, kahit 3.5 po, bilhin ko please. So mga naghahanap sa mga may pang-out dyan na Indian ringneck, yellow raw or blue na 3,500 na handbid ay gustong bumili or gusto mag-abel ni Boss Chair. So i-message nyo na lang po si Kahabi Boss Chair at naghahanap po siya ng handbid na Indian ringneck, yellow or blue daw po ang kanyang nais. So, shoutout din po sa inyo si Kahabi Tanti Coloma. Boss, pwede ba ipakain bunga ng malunggay sa San Junior? So, Kahabi Tanti Coloma, shoutout po sa inyo. So, lahat po ng bahagi ng malunggay, mapasanga, mapapuno, mapabunga, mapadahon, ay pwede po natin ibigay sa lahat ng uri ng exotic birds. Napakagandang puno po ito ng malunggay dahil wala po tayong itatapon dito. Pwede na po natin mapakinabangan at maibigay sa ating mga alagang ibon. So, shoutout po sa iyo, Kahabi Tanti Coloma. At last but not the least, si Kahabi Verdi Aviary. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa mga hindi ko nabanggit, sa sunod kayo naman po. So, maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pinagkaiba ng mutation o kulay sa exotic birds. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.